Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, June 17, 2025 at as usual, yung mga blue chips natin ayaw pa rin gumalaw. Nag-gain siya is 0.17% pero hindi natin ramdam yan sa mga big caps na stocks natin. Meron tayong 14.84 million net foreign sale pero meron namang nag-report sa principal's office kanina. Ayan. So, panalo ka kung medyo nakapag-ipon ka dito kay Lipanto Consolidated Mining natin kasi nag-ceiling kanina. So umabot siya ng 49.43%. Although, di ba ang sabi ko sa inyo kapon, yung expectation natin pag maganda yung closing ng US market, kagabi is baka pullback dito sa mining stocks pero ang lakas talaga. So nakahanap ng isang mining stocks o dalawa na mining stocks na pitikin. And then sumambulat tong dalawang mining stocks na related natin. Okay? So ongoing pa rin yung gera doon sa Iran versus Israel. So 4 days na yata to, no? 4 days na diretso yung labanan nila. Parang may mga nababasa ako kanina na yung sinasabi medyo malapit ng magkaroon ng deal sa Iran at saka Israel. Pero ngayon nagbabasa na ako, naghanap ako ng mga news. Wala din man ako makita na bagong news. Ang nakita ko lang is yung mga post ni Donald Trump which is itutuloy pa rin ni Israel yung kanyang pagbanat dito kay Iran naman. Ayan. So gulo doon, no? Nakakatakot doon. Lalo na pag yung missile dumiretso at hindi na salo nung Iron Dome ni Israel. So ang daming basag na mga commercial buildings yata yung mga tinatamaan niya. Okay, so anyway, magulo pa rin sa Midwest Asia. So dahil diyan yung nakita natin na futures ng US market is mapula. Ayan, so hindi niya siguro masustain yung galaw kagabi. So dahil diyan gumalaw yung mga mining stocks ulit and then yung ating crypto is nagpo-pullback ulit. Yung nag-bounce din sila kahapon pero pullback din yung pinapakita naman niya. Okay? So tingnan na lang natin. Parang ganito yung labanan sa market natin kung sino may setup, siya yung binobomba ng ating mga traders. So, ibig sabihin, medyo bearish yung sentiment natin. Hindi na sideways kasi nagmumukhang bearish pababa yung itsura ng index natin. Okay? So anyway, may winners pa rin. Lipanto, Consolidated Mining, nauna sa listahan natin kasi nag-report sa principal's office. So most likely, wala naman tong news. Related lang to doon sa mga mining stocks na umarangkada kahapon. So 49.43%. And then si Ma, kung napansin nyo din, meron din siyang setup kahapon. So parehas to LC at saka si Ma, merong setup kahapon. So pinitik na rin to. And then nag-close siya na 19.3%. So wala ma akong individual na nakitang news sa mga to maliban sa mining stocks pa rin yung namamayat pag na dito sa market natin. Si APX, nag-up pa rin naman siya. So hindi niya ininda yung Dow G, no? Diretso niya 0.42%. Yung gold prices medyo mataas pa rin pala. And then meron siyang 2.76 million net foreign buy. Etong si Pero, marangkada din. Kaya pala maganda information ng mga price action niya from the past few days. So meron din daw siyang online gaming na pinaplan na ila-launch. Kaya siguro pinitik din siya. So nag-up siya ng 10.84%. Ano si plus natin? Okay, okay lang kahit malakas yung mining. Basta wag bumaba si plus. So nag-up siya ng 2.65%. And meron siya, laki pa rin 48.96 million net foreign buy. And then si Manila Water, MWC, binomba ng mga foreigners. Nandito sila 207.36 million net foreign buy si Manila Water and meron siyang 8.29% na gain. So, lakas ng breakout niya for today's trading natin. Okay? So, yun yung mga movers natin. So, big caps, all-outs pa rin tayo. May mga gumalaw. Marami din palang gumalaw na big caps. Pero all-outs pa rin naman kasi sideways lang yung galawan po nila. Mining pa rin yung pinaka-winner natin for the day. Okay? So, disclaimer sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved dyan. Especially ngayon ulit, mataas yung risk natin. Due diligence lang po kung ano stocks yun gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Pallavi Trader na YouTube channel as usual.
subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. So yung mga bago nag-join, so paki-message po ako sa Facebook Messenger para may add ko kayo sa group chat natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers natin. Siguro nga marami pa rin manonood ng vlog natin kahit na medyo nakakatakot yung galawan sa Middle East. Kasi may mga nagsisiling ng mga stocks natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, so anong sinasabi. Ngayon wala talagang bomba kaagad yung opening ng mga stocks, fundamentals, yung mga risk management and basic learning sa market. So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palapi Trader. Crypto ko to. And then sa social media, Facebook account na Palapi Trader. Follow mo na lang po or dito sa Facebook page para pag nag-post tayo is updated ka kaagad. Okay? So sa news, medyo hindi to updated. Podegipik, saka natin gagawin to pag medyo full time na tayo dyan. Tapos sa Twitter, ano ba yung magbalita natin? Hindi ako masyado nakapag-post ngayong hapon na. So, hindi ko pa rin nakita yung summary ni Philippine Success. Wala akong makitang summary. So, basahin na lang natin kung ano yung mga balita na na-repost natin. So, more than just profits, Global Dominion is also focused on the growth and empowerment of small medium enterprise. CNPF Baita Coco renewed accord, hindi si Vita Richstone na Vita Coco Company that would support 4 or 5 manufacturing jobs in dami Gensan, Mindanao. Okay, LPG, okay, kaya pala siya nag-breakout nung nakaraan. Declares special cash dividend. Magkano yan? 2% normally binibigay niya eh. Okay, tapos ito yung news natin kay Ferro. New gaming player to emerge. Name sources claim Ferro has secured fresh capital from group of investors apart from its property for share swap with Eagle One, Land Holdings, Okada, Universal Entertainment Corporation. Ayan. So, yan na po. So, talaga matindi pag online yung gaming napapasokin na business kasi nakita natin yung maganda galaw ni Plus, di ba? Hanggang ngayon, namapayagpag pa rin. So, CPG has doubled its annual dividend policy to laki 20% of the previous year's earnings. CNPF renewed its 5-year agreement. Okay, US gold ETF assets have surpassed 190 billion for first time in history. Ayan. So yan na yan. Kasama na yung mga mining stocks natin. Earnings guidance, Welcome Depot expects flat 2025. Okay, mahina. Jollibee, fast food plans to acquire South Korean chicken franchise operator Norang Food Company later this year. So, bagong acquisition. Wilcon has allocated higher capital expenditure. Okay, so meron na siyang stockholders meeting. ASEN plans to sell its diesel plants to AC Energy. So, siya din naman ang bibili. Petron Corporation, first quarter income down 4%. PLDT has launched fiber prepaid to make fast unlimited fiber internet. Philippine peso, ang taas ng palitan niya. No? LTG, meron siyang special dividends. Okay, so ready to trade kanina. Smart Trades, meron isang kaparehas ni BA Market. Okay, baka kolorum na na Twitter account. Deep buy this one-time event, sabi niya. Para kanito. Actually, ni Bank. Okay, gumalaw din yata to kanina eh. Tapos, in-expect ko nga, bababa yung mining stocks kasi nag-pullback yung mga stocks natin kagabi, kahapon. Pero ito naman, baliktad naman. So, naganap lang pala sila ng bagong mining stocks na BBTKM, which is si at saka si Lipanto. Okay, OGP, mga dividends. Jollibee, okay na yan. Wilcon, still hoping to get back on growth path. Department of Energy opens auction for 10 gigawatt of solar and wind capacity. So, hindi na gumalaw si Spin Easy natin. Re- Jollibee declares regular cash dividends. Hanapin natin, baka meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Ayan, kalalabas lang. So, 10 minutes ago,
balik tayo sa profile and tignan natin yung pinaka-summary. So, hindi masyado gumalaw si mining stocks kahit na nag-ceiling-silipan to at saka si Ma. So, malit lang siguro yung ano nila, yung effect. So, 0.14 lang. So, ang panalo is industrial 1.18% and ang nag-drop is finance sector. So, net foreign sale tayo ng, magkaiba yung numbers, 15.05 million. Okay? So, malit lang naman. Okay na yan? Basta merong lumilipad na stocks. Okay pa. So, yun lang yung mga nabasa ko na balita. So, patalasas ulit yung ating Patreon channel, yung mga sunod guide sa trading po sa Philippine market. So, double check mo na lang. So, tingin tayo ulit dito sa chart. Tagal na ito. Abang abutin niya. Abutin ba tayo isang buwan dito sa ano, mga blue chips natin? Ayaw gumalaw eh. So, sideways pa rin yung tingin natin na merong parang papunta sa breakdown kasi pababa yung ano yung itsura ng MACD at saka RSI level. Lumalaban naman siya. Pero walang gumagalaw so alam mo na minsan nagpo-pull out yung mga foreign investors natin. Okay, so anyway, bearish muna. Negative 14.84 million at foreign sell and 0.17%. So sa mga malalakas yung volume, Drop Sea Bloom, 2.3. Manila Water up 8%. Laki ng galaw niya. BDO, negative 1.26. URC, up siya. 2.31. SMPH, aliliit ng galaw, 0.22. So, hindi worth mentioning, no? Ali, 0.4. GGS, nag-bounce 1.5. Jollibee, nag-bounce 1.86. Meralco, akala ko pipitik to dahil doon sa nuclear ano niya eh. Si Manila Water ang ano eh, makyat si EPO na mamayag pag 6.16%. Okay, so yun yung mga big caps. And then dito sa winners, so nauna nga po si Lipanto, so reporting sa principal's office. Diretso na to. Anong oras to? Maga pa lang, alas 11 pa lang. Binomba na siya and sinagad na. Ayan, so congrats. Ang tagal din niya, oh. Ang tagal din, no? So since 2022, and then binawi niya na isang araw lang, no? Kaya hindi mo talaga matatawaran 'tong mga ano, mga penny stocks na to eh. Si Ma, nag-up din siya. Ayan, may setup siya kahapon. 19.3%. Unahan na lang yan pag ano, nag-pull back. Pero, ito may rumors, so nag-gap up pa pala. So, wala na siyang ano Okay, mamaya sukat-sukatin natin. 10.84%. Ang dahil palang gumalaw, no? Manila Water, ayan, ang laki ng kandila. 8.29 si Web. Bounce ulit, 7.45. Emperador, rather AP, 6.16. Hindi naman EMP to, no? Kamali tayo dyan. Tapos may volume na lang. Apollo, 4.08. Public na. Tapos RCI, nawala ng volume si RCI. Okay. Dito, 2.78. Tapos si EMI, pabalik na. 2.68 si Plus natin, 2.65 and URC is 2.3. Kaya hanap-hanap tayo ng may setup. Mukhang ginagawa nila is binobomba yung merong setup. Si Orbat ito nag-drop yung mining stocks to, di ba? Oriental Financial, okay. Negative 7%. Si ABA, minus 5%, pagod na. IMI, negative 4.31%. Kaya medyo duda din ako dito sa spike last time ni IMI kasi negative yung earnings tapos ang lakas. Ang lakas ng sipa. Ayan, nag-pullback na. Okay, hopefully makabalik. And lastly, All HC, negative 3.45%. So, pabalik sa 52 weeks low. Si All HC natin. Okay, balik tayo. And silip na konti sa global markets. Okay, mapula mamaya. So, parang ganyan na labanan sa US. Up down. S&P futures, negative 0.57. Dow futures, negative 0.56. Nasdaq, negative 0.6. So, mapula. Nauna ng Europe, more than 1%. And then, dito sa Asia is mix yung galawan. Samantalang dito sa crypto, pullback na rin. Bitcoin, 105K, Ethereum 2.5, si XRP 2.2,
BNB 654 and then si Sol is 150. Si Dutch drop na 3%. Ayan, opportunity ulit yung mga nakapag-TP kahapon kasi nag-spike yung iba eh. And Shiba negative 3.45%. Okay? So, silip na lang tayo, maigit na lang tayo dito sa mga nagsiling na stocks. Tingnan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung nag-report sa principal's office. So no choice tayo, kundi titignan na lang yung galawan niya. So umaga pa lang, ang laki na pala ng gap up nitong si LC. Congrats doon sa mga matapang yung loob na tumalon kanina. Ay, hindi naman ganun kalaki. So 2% lang siya. Tapos biglang binomba, oh. Laki ng volume niya, oh. 20.31 panalo yung o sino man yung broker na nag-push ng price action nito. So 9, opening pa lang. So bukod sa gap up, nag 20% na kagad siya. So malakas ba yung loob mo na, no? Na sumalo sa kanya kanina kasi ayan, panalo ka syempre kung nakasakay ka ulit. So another 20% plus. And then siniling na nga siya kanina. So nasaan yung resistances? Grabe naman yung galaw ni Lipanto. Hopefully, walang maiwan kapag nag-profit taking na. So, meron siyang support dito kasi binasag niya lahat eh. 0.12 and then, okay, dito tayo sa taas natin ng konti kasi laki ng kandila eh. 0.1450. Ano kaya maging, eto maganda panoorin ko anong galawan na ito. Kasi walang walang foreign buying. So, mga locals lang. Ang galing naman ng coordinated buying ng mga to. Ayan, so binomba talaga siya. Hindi hindi ko masyadong nakita kung sinong broker yung yung nag-push. So alam niya na pinaka-catalyst natin is yun nga. So expected yung mga minerals, metals, gold prices. Akyat siya, so mining company related naman siya. So yun, binomba na yung mga stocks natin. So hindi ko nakita kung meron siyang explanation pero most likely yun din naman yung mga galawan ni na APX yung naging dahilan nito. Okay? So congrats doon sa mga malakas na bumili kanina nang nag-up siya ng 20% kasi nagsiso siya, di ba? Nag 16% pa yata siya pero after noon, dumiretso na yung galaw natin kay Lipanto. Okay, wala na akong masabi. Grabe yung yung galaw. Sino pa ba yung mga bulong mo naman? O sino yung mga mining stocks pa dyan na merong setup na hindi pa umarangkada hanggang sa ngayon? Eh, yun yung hanapin natin mamaya para yun yung bantayan natin bukas. Kasi parang based sa, sa giyera, nung umaga, ang anticipation ko sa kanya, medyo malapit ng magkaroon na ng negotiation. Kasi nag-aano na si Iran eh. Para nagko-concede na siya na wag lang umatake ulit si Israel. Hindi na siya atake ulit. So yun yung sabi niya. So parang medyo malapit na yata tong mag-usap pero based sa galaw ng mga price action doon sa US, parang hindi pa, no? Okay, so tingnan natin. Yung magpapagalo kasi ng mga mining stocks. Next, CMAB. Sige, tingnan natin mga pinsan nila. MAB, Manila Mining. Ayan, pumitik din pala siya. 15% CMAH. Sa kanya din ba to? Metro Alliance naman yung isa. Okay. Tama ba? Ito ba yung nakikita natin na mga last time? MAH. O itong isa? Ma-B at saka Ma-A. Anyway, so si Ma na lang. Tignan natin. Manila Mining Corporation Series A. So, binawi din niya yung napakatagal na, hindi naman ganun katagal, 1 month na breakdown ng price action niya. Yan, buhay na buhay ulit yung mga mining stocks. So, hindi ako magtataka kung aabot na tayo dito sa or fill the gap. Pwede rin naman. Depende sa galaw ng ating mga mining stock. So may gap siya dito pero sa pinapakita niya, hopefully, umabot pa hanggang dito sa laki pa rin yan, no? 0.008. So alam mo naman, malakas yung pitikan. Pero syempre, take note lang, pag ito yung mga pinasok nyo, sina LC, sina MA, so alam nyo na, di ba? Unahan lang kung kailan sila magkakaroon ng take profits. So yung pinaka-support natin, so ilagay na lang natin sa technical yung mga analysis natin. Meron siyang gap, may gap dito. Ayan. So nag-support naman siya dito sa area na to last time. Okay? 0.0063. Congrats. Laki.
19.3%. Si Ma is, si LC is 49.43%. Lalaki, no? Okay, maingit na lang tayo sa kanila. So, ang laki ng ano, ang laki din ng volume niya, 5 million. Okay? So, kung matimingan mo 'tong mga 'to, grabe nga naman yung binibigay na ano, na gain. So, parabolic na yan, yung itsura natin na galawan. And then si APX, di ba nag-expect din ako dito na pupull back kasi nga na bigla nagtakbuhan nung ano nung kagabi. So parang gusto niya ano idiretso yung breakout na ginawa niya kasi lumaban siya nag-fill the gap lang siya, nag-fill the gap ng konti and then makyat ulit yung price action natin. So hopefully tumuloy para sa mga holders kasi kinonfirm niya yung breakout, lumaban talaga yung ano yung mga traders natin sa kanya. Okay. So na-inspire siguro kay LC. So meron siya net foreign buy na 2.76 million and nag-up siya ng 0.42%. Okay? So breakout, nasa na ba yung ano, pinag-uusapan natin kahapon? Wala ba? Parang meron tayong peak dito eh. Okay, so all-time high na pala to, no? Okay, so dito, 7.55 o kung malakas ka di, 8. Pwede mo ilagay doon. So yan na lang muna ilalagay natin na immediate resistance. So may sentiment kasi yung mga mining stocks. Okay? So very good. Okay yung RSI and then okay din yung itsura ng ano, MACD parang meron din siyang double bottom na ginawa. So bullish. Bullish ulit. Balik sa pagka-bullish si APX po natin. Next, pero so alam niyo na, yung pinaka-catalyst is meron din daw siya. Meron din daw gaming si Pero natin, no. Laki din, no. Hindi natin pinansin to nung nakaraan na. So after dito, ito pala yung entry point nyo. Oh, grabe. So mga ilan yan? 40%. Laki ng galaw niya mula dun sa breakout. Pero ngayon is up siya is 10.84%. So tingnan natin kung totoo yung rumors na yan. Kasi yun yung nagpagalaw ng price action. Ano ba to? Fill the gap na ba to? O all-time high? Okay. All-time high na yata itong Spero. Ito yung pinaka-peak niya last 2015. Grabe, no? Kung dito tayo nag-invest, laki niya ng pera din. Pero din natin, no? So, anyway, after ng tender offer, hindi natuloy and then nag-spike yung pinaka-price action. Pero siguro to, um, extended Fibonacci, no? Kasi parang parabolic yung, yung pinaka-price action. Yan. So, ang support pala niya is dito sa may gap. And then, resistance na next is 10.26. Okay, panahon ngayon mga penny stocks. Kailang watch out watch out. Watch out. Ayan, so 82 na yung RSI ni Ferro natin. Pero kasi hindi matatawaran 'tong mga 'to eh. Pag lumipad talaga, lalakas. Okay, so congrats po dun sa mga pero sa kanya. 10.84%. Dito na lang ako magbantay kay Plus. So another green day. Hindi pa natin papansin ulit. Wala pa yung breakout niya, no? Hindi pa. So, hirap pa siya. At least yung nagiging support line natin sa kanya is yung MA9. So, pwede nating malakas yung ano niya, malakas yung support niya. Lalo na may nakikita tayo na 48.96 million net foreign buy. So, in-expect ko medyo bias lang kasi ako dito eh. So, in-expect ko din ng breakout, 2.65% kasi hindi tumigil. Bumalik yung di ba may dalawang araw to na red eh. So, net foreign sell siya. Pero bumabalik naman. So, siguro bukas pag another net foreign buy din, potential breakout tayo bukas, mga ka-plus. Ayan. Pero pag yung gain natin umabot na ng 7 digits, pwede na siguro, no? Wala pa tayong 7 digits. Saan kaya itong si plus natin? Laki, oh. Dalaw niya. Late na nga ako sumali dito, pero naka 200% pa rin tayo. Hopefully, tuloy-tuloy siya hanggang sa maging blue chips. Ayaw isama sa blue chips. And then, lastly, si Manila Water. Meron ba tayong balita dito? Wala eh. Alam ko yung si Maynilad, may IPO ngayong July, di ba? So, pero ito yung binomba. So, meron siyang 207 million net foreign buy, laki. And super breakout.
Si Manila Water kasi nagkaroon siya ng solid line, solid candle. Lapit na rin sa all-time high. Panalo si ano, no? Enrique Rason, no? Nabili niya to last time is 14 pesos lang yata to eh. Nung binili niya o 15. Pero ngayon, 37 na. So, 100% na rin siya. Laki na rin ng tubo niya. Tubo lugaw kay ano, kay Manila Water. So, yun lang nag-spike na sa overbought and solid parabolic pati yung MACD formation natin. Okay? So, laki ng volume. Baka meron pa. Baka abutin natin to 41 pesos para kay Manila Water. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. So, mga ka-blue chip holders, wala talaga. Wala tayong asahan sa blue chips. Ang aasahan natin is yung mga papitik-pitik during this time. So, alam niyo naman, may gera. So, hanggat may gera is hindi pa stable siguro si Philippine markets natin. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.